Hello, magandang araw mga kaprobinsya. Ang gagawin ko ngayon ay aking ililipat pulit at ire-rescue yung aking mga halaman. Yung bougainvillea natin na mga 21J. Kawawa sila. Tignan ninyo, kawawa sila. Ayan sila oh. So ayan, mula nung tinanim ko sila, andyan na lang sila nakatambak. Ayan, bahala na silang nag-survive sa sarili nila. Kaya ngayon ay ating ire-repat na lang para at least mapakinabangan natin yung beauty ng ating 21J Bougainvillea. Pasensyahan nyo na yung boses ko ngayon, medyo namamaus ako. Ayan, bago tayo magsimula, shoutout nga po pala sa mga nag-comment, especially po yung mga nagre-request ng cuttings po na mapagbilhan sila. So sana po, I will see to it po na ma-accommodate ko kayo. Mag-message po kayo kay Daddy Bert sa Facebook. So ayan, mas madali ko pong ma-facilitate kung makikita ko kayo doon. I-follow nyo ako sa Daddy Bert at doon po mag-message lang po kayo. Okay po, maraming salamat. Ayan, bali doon tayo mangunguha ng ating mga ire-rescue na mga bougainvillea. Tignan ninyo. So ayan oh. Ayan, konting ano na lang pala oh, konting panahon na lang talagang mamamatay na to, dry na dry na. So, heto sila oh, ayan. Ito. So, ayan yung itsura niya oh. Ayan, buti pa buhay pa to. Oh. Ito mamamatay na, isang araw na lang siguro pag natuyo na to, wala na. Ito yung gagamitin kong lupa. Ayan. So loam soil po ito. Kinuha ko sa may kambingan. Ayan, may mga ano pa dyan, may mga tayo ng kambing pa dyan. So ganito lang muna yung gagamitin natin. Pero kung talagang kukunin ninyo yung ratio ng lupa ay dapat 50% lang na loam soil, tapos 25% na sand, tapos 25% na yung mga parang kokopit, mga ganun, o kaya carbonized rice hull. Pero wala ako, pero okay lang to. So ayun oh. Grabe, ano, mamatay na to. So ayan, marami siyang ugat. Ayan, ganyan. Ngayon kung wala kayong lupa, meron ako i-recommend dyan. Ilalagay ko sa link yung mga loam soil na pwede nyong bilhin para ready mix na siya sa pagbubougainvillea ninyo. So available lang ito sa Shopee at saka meron din siya sa TikTok.
Itong mga to pala ay tinanim ko noon na mga big cuttings. Ganyan kalalaki yan. So tusok-tusok method lang yan pero nabuhay sila. Yung pagtatanim ko dito dati, dinirekta ko lang dito sa may mga, ayan, mga potting bag na ganito. Yung polyethylene bag natin. So ayan, nabuhay naman sila oh. Ayan oh, mga cuttings lang yan. So ganyan nga yung itsura niya oh, nakasupot. So ang ginamit kong lupa dito noon nung nagtanim ako ay coco peat. So more on coco peat lang yan. Tapos sinupot ko lang siya, yun nabuhay. So pwede nyong gayahin yun. So ito yung iba, bumili na rin ako ng paso na maliliit lang. Gusto ko kasi medyo maliliit lang yung 21G natin para cute silang tignan. Kasi ang pangit ng 21G kapag malalaki na masyado. Ayan o. O diba? Ang tibay ng mga tanim ko. Pinabayaan ko na lang sila sa gilid. Ayan. Ayan, tignan nyo to. Halos wala ng lupa. Ayan, para ipakita ko talaga sa inyo yung coco peat siya. Ayan, yung lupa niya dati ganyan. Mainam yung coco peat pampatubo sa cuttings. Kung wala pa kayong coco peat, ayan, maglagay ulit ako sa recommended product. Pwede kayong bumili doon. So ang gagawin ko dito, subaybayan nyo tong video o kaya yung mga upcoming na update nito. Ang gagawin ko dito, gagawin ko lang silang medyo cute. Tignan nyo later on, magugustuhan nyo siya. Ayan, bali dalawa na lang. Dalawa na lang tong natira. So ayan, okay na. Tapos na tayo. Didiligan ko to ng marami para tsak na mabubuhay sila. Ito yung dilig nila. So ganun lang. Kailangan pa rin over water. Ayan.
Tapos iwan ko lang sila dito ng buong magdamag bukas. Kailangan ko tong ilagay sa medyo lilim ng konti. Hintayin natin makarecover ng konti, tsaka tayo mag-trim. Pagka-trim natin, maglalagay ako ng fertilizer. Tapos ayun, by end of by April, may mga ano na to, mga bulaklak na. So ayun muli, thank you so much sa panonood. Ayan, subaybayan nyo yung ginawa natin.